Sa pagtatapos ng 2025, malinaw na ang politika sa Bangsamoro ay dumaan sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. Isang taong naghatid ng parehong tagumpay at pagsubok sa demokratikong proseso. Habang nagkaroon ng kauna-unahang halal na mga opisyal ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, nanatiling nakaantabay ang buong rehiyon sa naudlot na kauna-unahang parliamentary elections ng BARMM. Ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito sa kinabukasan ng Bangsamoro? Ano ang mga aral na iniwan ng halalan, karahasan at mga hamong legal na humubog sa politika ng rehiyon? Sa ulat na ito, ating balikan ang mahalagang kaganapan na nagtakda ng direksyon ng politika sa BARMM sa taong 2025. Dito sa News Now Year-End Report. Ito ang ilan sa mga eksena sa araw ng halalan sa bayan ng Davao del Sur at Maguindanao del Norte. Habang ito naman ang mga pangyayari sa ilang bayan naman sa Maguindanao del Sur. Sa pagtatapos ng botohan, prinoklama bilang nanalong gobernador at vice-gobernador ang mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party. Si Dato Tukaw Mastura ang kauna-unahang elected governor ng Maguindanao del Norte at Dato Alimid Timbang ang kauna-unahang elected governor ng Maguindanao del Sur. Kauna-unahang elected vice governors naman sina Dato Marshall Sinswat sa Maguindanao del Norte at Ustad Hisham Nando sa Maguindanao del Sur. Nakaangkla sa DTOM ang pamumuno ni Governor Mastura o ang Development, Transformation at Opportunity para sa Maguindanao del Norte. Habang give heart naman sumisentro ang pamumuno ni Governor Mintimbang o God-fearing, inclusive, values-oriented at empowerment-driven, health, education, agriculture, reconciliation at transformation. Pero bago ang araw ng halalan at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa dalawang probinsya, ilang insidente ng pamamaril ang naitala. Kabilang dito ang pamamaril patay sa election officer ng Davao del Sur at Maguindanao del Norte na si Bay Maceda Lidasan Abo at sa mister nito. Sakay ng SUV ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. Nakatenga pa rin ang pagdadaos ng kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Makailang beses nang naudlot ang eleksyon. Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituloy ang BARM parliamentary elections na nakaschedule noong October 13, 2025 dahil sa kawalan ng balidong district law. Sa hiwalay na press briefer ng SC, inilatag rin ang konteksto ng election period at legal na batayan ng issue. Sa inilabas na dokumento, idineklara ng SC na unconstitutional ang BAA 77 o Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025, gayon din ang BAA 58. Kasunod nito, itinakda ng COMELEC ang susunod na petsa ng BARM elections sa March 31, 2026. I think clear naman yon na so even if we pass the districting law, there is no certainty that there would be an elections by 2026. Despite the COMELEC's schedule? Yes, unless the Congress of the Philippines, the Senate and the House of Representatives enacts a law fixing the date of the election. Kasi hindi malalaman din ni COMELEC kung paano niya bibilangin yung kalendar niya before an actual election date. So ang ginagawa lang natin, yung sa Parliament, yung obligation to pass the districting law will comply with that. But whether the date will be set or not, or when, by the Congress of the Philippines, that's entirely their own. Hindi natin pwedeng panghimasukan yun. The COMELEC fixed it and then may presumption of regularity. Kasi nag-come out siya ng resolution and apparently it was published and disseminated to the public through media channels. So the presumption is the resolution is effective. So if it's effective, basically COMELEC step into the picture and put a date of the elections on March 30, 2026. So unless lifted or unless challenged in court or some form of manner, then it stands. So that's why constrained yung ating Bangsamoro Parliament na
at this point in time, while we are doing or going through the motions and the process of legislation, at some point in time, we'll have to meet up with the COMELEC kung yan ba talaga ang date ng election, which will violate the Supreme Court decision and the Voters Registration Act. So, we will have to discuss with COMELEC about lifting that calendar of activities na sinet nila sa isang resolusyon. Sa eksklusibong panayam ng iMinds Philippines kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, tinanong ng news team ang kanyang saloobin sa usapin. Actually, there is these 6 bills na na-file on the districting. So, now when we had a meeting with some of the leaders of the BTA, so ang position nila is to consolidate that 6 bills into one. Then, doon na lang magpa-file. So, doon na lang, kasi may government of the day sa bills na. So, MILF version yun man. So, ang napagkasunduan is gawin ng with the speaker, the present speaker pa napagkasunduan, na gawin na lang na i-consolidate. Then, from there, kung anong mapagkasunduan, doon mag-certify ng urgent certification of urgency of the bill ang Chief Minister. Kaya nga nag-certify kami because we have these consolidated bills na na-approve na through committee level. Nitong December lamang ay sinuspindi ng COMELEC ang filing ng Certificates of Candidacy para sa 2026 BARM Parliamentary Polls habang wala pang naipapasa o naisa sa batas na redistricting o districting law. Makakapasa ba ang districting law na naayon sa pamantayan ng Korte Suprema at magiging basihan para sa BARM Parliamentary Elections? Magtatakda ba ng panibagong petsa ang Kongreso para sa BARM Parliamentary Elections? Mauudlot na naman ba ang eleksyon sa rehiyon? Kung hindi matutuloy, mananatili ba ang mga kasalukuyang miyembro ng BTA Parliament sa kanilang posisyon o papalitan ng mga ito? Ang demokrasya ay hindi lamang sinusukat sa araw ng halalan, kundi sa tibay ng mga institusyon, paggalang sa batas at kakayahang pangalagaan ang kapayapaan sa gitna ng politikal na tunggalian. Habang nananatiling bukas ang mga tanong hinggil sa districting law at sa petsa ng kauna-unahang parliamentary elections, patuloy namang umuusbong ang panawagan para sa malinaw, makatarungan at legal na proseso na tunay na magpapalakas sa otonomiya ng rehiyon. Sa pagharap ng Bangsamoro sa panibagong taon, ang hamon ay hindi lamang ang pagtupad sa mga itinakdang halalan, kundi ang pagpapatatag ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan at sa mismong diwa ng sariling pamamahala. Ang magiging desisyon sa mga darating na buwan ay hindi lamang magtatakda ng schedule ng eleksyon, kundi direksyon ng demokrasya sa Bangsamoro.